Kailangan nang magpakonsulta talaga sa mga ininyero at i-retrofit kung kinakailangan. Kung mas mura na i-retrofit, baka naman magpatayo ka na lang ng bago. Mas marami sa mga mabababang gusali o estruktura ang posibleng masira kumpara sa mga matataas na building kung magkakaroon ng malakas na lindol sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Sa programang Lifesaver, sinabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na karamihan sa mga maapektuhang estruktura ay hindi dumaan sa mga profesional gaya ng mga inhenyero o arkitekto. Hindi anya gaya ng mga matataas na gusali na isinunod sa Building Code ng Pilipinas. Sa kadahilanang marami ding mga gusali dito sa Kamaynilaan at karatig na probinsya na posibleng magkaroon ng heavy damage or collapse. At sa ating estimate, dito sa Metro Manila, 13% ng residential buildings, ito ay 1 to 10 stories, and around 10 to 11% ng mid-rise buildings ang pagkaroon ng heavy damage or collapse. At sa very high-rise, mga 2% lamang. Dito mo makikita yung explanation ko kanina na kapag malapit sa fault ang isang syudad at may mga building na maikli at matataas, mas madadali yung maikling building kasi nga magaan. Plus, marami tayong tinatawag na non-engineered residential buildings. Ayon sa kalihim, malayo man sa Pilipinas ay may mensaheng nais iparating ang nangyaring magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Hindi konektado ang fault na gumalaw sa Myanmar sa Pilipinas. Hindi rin ito matitrigger o mapapagalaw ang alinmang fault sa bansa. So, unang tanong, matitrigger ba ng lindol sa Myanmar ang earthquake sa Pilipinas? Hindi. Pero, posible ba magkaroon ng malakas na lindol sa Pilipinas? Oo. O kasi nga, marami tayong fault sa Pilipinas kaysa sa Myanmar. Isa sa maingay na pinaghahandaan ngayon sa bansa ay ang paggalaw ng West Valley Fault, kung saan libo-libo ang pinangangambahang mamamatay at masasaktan. Yan ay kung hindi paghahandaan ng gobyerno at publiko ang posibleng pagkakaroon ng malakas na lindol sa Metro Manila at karatig lalawigan. Kapag lumindol galing sa West Valley Fault at idagdag natin yung populasyon sa paligid nito, na-estimate namin na around 50,000 ang posibleng directly mamatay agad kung wala tayong gagawin at gabi nangyari. Naging matunog din ang salitang The Big One na ikinokonekta sa paggalaw ng West Valley Fault. Ngunit paglilinaw ng kalihim, may iba pang mga fault o trenches na posibleng panggalingan din ng malalakas na lindol. Ang Manila Trench nga na nasa kanluran ng karagatan ng Pilipinas ay kayang maglabas ng magnitude 8.3 na lindol. Pagdating naman sa ibang lugar, sabihin natin Davao o Cebu, Iloilo, iba ang The Big One nila doon. Pero the big one din. The Big One din para sa kanila yon. Kasi it's a general term. Ang tawag talaga dyan ay earthquake scenario. Earthquake scenario ay hindi prediction, kundi kung kikilos ang isang fault, mas malamang ito ang mangyari kung ito lang ang ating kahandaan. Earthquake scenario. Ginagawa natin yan para matugunan natin sa tamang paghanda yung laki o scale ng posibleng mangyari. Sa ngayon ay nagsasagawa ng nationwide earthquake drills sa bansa ng 4 na beses sa isang taon. Ito ay upang masanay ang mamamayan sa magiging pagtugon nito kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Kumbaga, sa labanan ng boxing, kung ang kalaban mo ay heavyweight, alangang lightweight ka lang, dapat heavyweight ka rin. So yung kahandaan mo, dapat i-match mo doon sa senaryo. Kaya, pag binanggit natin yung The Big One, kailangan nating ma-explain na yan ay earthquake scenario. Ang UNTV News and Rescue naman ay patuloy ang paghahanda at pagsasanay mula pa nang binuo ito ni Kuya Daniel Rason noong taong 2010. Sa ngayon ay mahigit na sa 2,000 responders ang puwersa nito na nasa iba't ibang lugar sa bansa. At sa kalagitnaan ng 2025 ay isasagawa ang ika-4 na UNTV Rescue Summit. Continuous naman ang ating preparation since the inception ng UNTV News and Rescue na pinangungunahan ni Kuya sa pagbuo pa lang ng samahan na ito. Yun na yun the big one. Kaya ang UNTV News and Rescue ay patuloy. In fact, bago pa nangyari ang Myanmar, meron na tayong paghahanda ng malakihang summit ng ating sariling samahan. 1,600 strong volunteers all over the country. Ang piniprepara natin na magsama-sama para sa pagiging handa
sa ganitong sitwasyon. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.